Hello, what's up, everybody? Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. By the way, my name is Paring Larry. And ako naman si Paring Marshall. And we are here at the Lamplight Studios. And this is the Lamplight Podcast. Yeah. So, welcome sa Lamplight Podcast. Ayan, so we would like to welcome you sa ating very first episode dito sa Lamplight Podcast. And we hope na patuloy kayong mag-tune in at makinig sa mga kwentuhan namin dito. Yeah, this is our pilot episode. And first time talaga namin itong gagawin. And alam niyo naman, tingnan niyo yung mga itsura namin. Prepared kami. From our foundation. Diba? Plakado. Thank you pala kay Ate Erna Thank sa you. nag-makeup sa atin. Sobrang naganda niya minsan. Yes, grabe naman, minsan. Parang ang saya-saya ng ngiti mo ngayon parang may kakaiba sa aura mo, pare ko. Masaya ako kasi Yes. share ko na ba? Kamusta ka naman this past days pala, di ba? Parang nakikita ko iba yung ngiti mo eh. Yung mga viewers natin nakikita parang nakaka-Ruro Madrid gano'n. Grabe yung Ruro Madrid. Hindi ko kaya yung level na yun. Pero yun, anyway, yun nga, masaya ako kasi yun, share ko lang din. Kasi si Jowa. Uy, grabe. Si Jowa, may sing-sing na si Jowa eh. So, Uy, grabe. Pakita ayun, mo. mo. Uy, grabe na mag-flex. Grabe nag-flex si Jowa. Wala, grabe. May pag-flex pala ng sing-sing. And then yun. Ayun, so umuho. Buti nga umuho siya eh. Kinakabahan ako nun eh. Joke lang. Ayan. Pero, So, isang matagumpay na proposal. So, salamat sa mga nakasama. By the way, shoutout pala sa mga kasama namin dyan sa Baguio City. yes. Ayan, si Joven, si Joanna, si Joshua, si Leo, si Cyril, si Michelle, and then sa mga hindi natin pa nakasama, kay Aina and kay Ate Kits. Yun, So, salamat sa inyong lahat. Mayroon ba akong hindi nabanggit? Bukod sa'yo. Siyempre, kasama ka Siyempre. Si Lamplight Studios! So, salamat kay Lamplight Studios. Sinamahan kami sa aming proposal sa Baguio. And yun, nasaksiyan natin and then na-cover natin yung proposal ni Paring Larry doon sa Baguio. And then kung paano yung moment nila na-cherish. And syempre, as our tagline, we value your memories. Yun, no? Yun, Grabe. Salamat sa pag-value sa memories namin, Naipasok bro. natin yun. Ayun. So, ikaw naman, kamusta ka naman these past few days? Ayun, pagod kasi ako yung nag-shoot sa inyo, di ba? Salamat. Motor-motor pa kami ni Paring Leo. Yun. Uy, nabanggit pa natin si Leo. Oh, nabanggit. Tama, di ba? Siya kanina, di ba? Okay. Yun, and then nagmotor kami ni Paring Leo dun sa Baguio and papuntang Benguet. But that's a night's experience na view namin yung ganda ng Benguet at ng Baguio. Naabot niyo yung di ba? Yung highest point. Yes, kami, may picture nga kami nung sa highest point ng pakita mo highway. nga, pakita mo nga. Ito. Ay. Basta dito na lang. Yan, dyan. Kung saan dyan lalabas. Yan. Ako rin mag-edit nan. And, yun, it's a nice experience, di ba? 2 hours kami nagbabanking, pero ang takbo namin, 30, gano'n. Siyempre, safety first. Naabutan nga namin kayo nun. Nakita namin kayo. ganun kami. Nagpapadaan pa kayo eh. And yun, sobrang saya na experience na yun. Pero may iba ako, Paring Larry. Bakit ba tayo nandito? Ano ba yung pag-uusapan natin? Ayun, so pag-uusapan natin syempre, itong si Lamplight Studios. Wow, di ba? Bentang-benta. Lamplight Studios, yun. Pag-uusapan natin, no? Ano ba o sino ba ito si Lamplight and ano ba yung purpose behind ng pagkakakreate kay Lamplight Studios. Yes, behind. And after that, pag-usapan din natin, ano naman tong Lamplight Podcast na to, di ba? So bakit naman to na-create? So ito yung pag-uusapan natin today. Yes. And yun, alam naman natin kung sino yung pasimuno at naungan ito. Ikaw yung pasimuno nito eh. Pala yun. Di ba? Ako pala yun. Yun. Let's all welcome, all by myself, Marshall Louis de la Cruz, down on the Lamplight Studios. Inagawa ka na ng trabaho. Okay lang yun, okay lang. Then yun. Alam ko naman na marami sa inyo nagtatanong and then marami sa inyo na curious, ano ba yung Lamplight Studios? And then yung iba nga, hindi pa mabanggit eh. Sabi, ano yan yung lamp? Ano? Light, ganon? Light lamp. Diba? And
dito mapag-uusapan natin kung ano ba yung history ng Lamplight Studios, Yep. saan nag-origin yung name niya, bakit ganyan yung icon niya, and yung pinaka-purpose ng studio na to. Why this business created, and ano yung may ambag nito sa lipunan. Talagang lalo. Siyempre, dapat meron tayong sense Oo. ng ng Yes. contribution sa society, di ba? Tama. Yun. And Ayun. sige, simulan na natin Simulan to. natin. Balik na natin ang mikropono sa ating interviewer. Paring Larry! Ayun, salamat paring Marshall no sa sa pag-turnover ng mic. Ayun, so syempre unang pag-usapan natin, sino ba o ano ba tong si Lamplight Studios? Tama. So can you give us a brief or kahit mahaba brief na medyo info mahabang. about who and what the Lamplight Studios is? Yes, yun. Bali, before that, siguro ikwento muna natin paano nagsimula yung Okay. this business. And before kasi, sa mga hindi nakakalam, ang pinakauna kong trabaho is tricycle driver. Alright. Yes, diba? Tapos, naging photographer na ako. Yun agad? Hindi naman. Yun. Pero totoo yun. Before is, nag-start ako mag-work as a tricycle driver before, nung high school pa lang ako. And alam yun ng mga iba't ibang tao na nakapaligid sa akin, sa mga teacher ko sa high school, dyan sa Pinagbuhatan High School. Yeah. Shoutout sa inyo. Shoutout And sa mga classmate ko na naging pasahero ko, shoutout din sa inyo. Shoutout din sa inyo. Tsaka dun sa mga pasahero ko na hindi ko kilala, shoutout pa din sa inyo. Shoutout. Yun. But yun, nag-come up ako with this business before. Is mahilig talaga ako sa computer. Mahilig ako sa pag-edit ng video, picture. Nung high school pa talaga ako. Pero syempre, dahil limited naman yung mga resources natin, and then, alam mo naman, working student tayo, mas priority natin yung makapagtapos ng pag-aaral. Diba? And yung pagta-tricycle driver, siya yung naging instrument ko para makapagtapos ng pag-aaral. And then after that, nag-graduate ako. Yan. And nag-come up ako and pumasok ko sa isang company, which is sabihin ko pa ba? Ikaw ba? Basta IT company siya. Yeah, dun sa, dito lang din sa Pasig. And, San Miguel ba yun? Yes. And dami ko na natutunan. Okay. And then, hindi pa rin doon ako nag-come up sa business ko, di ba? Yung knowledge ko pala doon sa work ko na yon, isa yun sa mga naging tools nung pagbibuild ko din ng ganitong business. But, ayun, before pa rin naman, gusto ko na siyang i-pursue, pero dahil nga limited yung supplies and resources natin, continue pa din ako sa pag-iipon ng pera. Yan. And then, nag-come up ako sa isang church, naging photographer at saka naging multimedia personnel ako doon. Okay. Then doon talaga nahubog yung skills ko in terms of Nice. photography and videography. Then shoutout pala kay Ate Rigel. Shoutout po. Yun, siya yung pinaka nag-influence sa akin ng photography. Alright. Yeah, alright. And then yun, and then after that, and then nag-pursue ako din sa ganitong business. Nag-start ako from zero, and then so scratch talaga sa, kumbaga ang puhunan ko dito at first is passion, and Alright. then yung hilig. Client, customer, wala pa. Alam niyo yan kasi before, uy, tara, picture tayo, walang bayad, ganon, di ba? Picture, post ka dyan. Ganon. Tapos edit ko. Doon ako nag-start. Kumbaga, pure passion and pure lang na eagerness sa makapag-picture ng mga tao. Kasi iba yung na-feel, iba yung experience na nakaka-capture mo yung images nila. And then may kita mo pag pinakita mo sa kanila yung picture, yung smile nila, di ba? Na, wow, ganun. And then doon, parang merong fulfillment na ano sa heart ko. Ano tawag dito? Na nafe-feel sa heart ko, di ba? And hanggang nagkaroon ako ng client about graduation. Yun, sila Cyril. Yan, first client ko. First client. Shoutout. Shoutout nga wala dyan. Sila Cyril, tsaka sila RV. Yan, mga naging first client ko dyan. And until today, ganun yung naging di ba? Na-value yung memories nila every time na merong isang event sa buhay nila, and then ika-capture natin, and then babalik-balikan na yun after few weeks, few days. Then yung smile nandun pa din, di ba? And then we come up dun sa tagline ni Lamplight Studios na
we value your memories. Yun. Yun, di ba? We value your memories. Yeah. Ganun nag-start ang Lamplight Studios and then nag-continue lang na more on referral lang yung nagbumuhay talaga dun sa business eh. Mhm. Hindi naman kasi kami ganun kakilala dati na alam mo yun, like ibang business na ng photography, yung tao kasi na nag-start nun, kilala kagad. Oo. Ako, sino ba naman ako? Isang simpleng tao. Sad boy. Sad boy. Nag-start kami na mag-rent ng isang place. As in talagang sobrang liit lang. Around 20 square meters. Ang meron doon, nandun na kagad yung backdrop, nandun na yung camera, nandito na yung make-upan sa gilid. Okay. Then ganun lang siya. Nag-risk kami and then yung mga gamit namin, second hand, Mhm. until now. Teka, Yeah. pero saan ba, saan yung place na pinagmulan? Doon, yung start namin kasi sa Taytay before. Taytay. Nag-rent kami doon ng isang apartment which is bahay lang talaga. Mhm. Di ba? And then, yung bahay na yon, yung ilalim nun, lechona ng manok. Uy, bango na. Oo. Anong nangyari? Yung init nun napupunta sa amin sa taas. Di ba? Ganun siya. Kaya, yung aircon namin nun, wala talagang sinabi dun sa init ng manok. Lechon. And, tumagal kami dun mga ilan dun? 4 weeks, Isang gano'n. buwan lang daw. 4 weeks. Hindi na kinaya. Ganun. Kasi, ganun yung setup. Okay. And then, lumipat kami sa mas malaking place. Mhm. Ayun, doon kami medyo tumagal ng konti. Numabot kami ng almost 9 months. Sa Taytay pa rin yan. Sa Taytay pa rin naman Okay. to. And then, after a year, na-decision na namin na lumipat sa Pasig kasi napansin namin, most of our clients, taga Pasig. Okay, malapit lang Talaga. naman eh. Oo, kumbaga isang sakay lang din naman. Pero para mas maging convenient dun sa mga client natin, Mhm. ang nag-decide na kami na mag-rent na lang sa Pasig. Okay, so Yan. ngayon, nasan tayo ngayon? Ngayon, as of now, nandito na kami ngayon sa Malinaw, Pasig City. Yes, Okay. sentro So, na, diba? Saan malapit to? Pasig City Hall! Ayun, so malapit lang sa Pasig City Hall, madaling Oo. tuntunin. So pumunta na kayo, Yeah. guys. Minsan may makikita kayo naglalakad na camera dyan sa City Hall. Pag nakita nyo yun, kami yun. Yeah. Manghula na lang kayo kung sino sa amin nila Marlon yun nandun sa loob ng camera. Oo. Basta, may naglalakad na camera, tumatawid ng pedestrian, tapos pipicturean. Show mo na lang din yung picture ng Yes, mascot. Baka makita nila. Mascot camera ni Lamplight Studios. Then yun. Ano tol, meron ka pa ba katanungan dyan? Actually, meron naman talaga. Kasi dinire-diretso mo yung kwento. Oo nga Pero okay lang yan. Nadala ako pre. Sabi ko, unti-unti lang. Pero what's with photography ba talaga na pinaka nag-ano sa'yo? Parang, syempre di ba may sinabi ka na nag-inspire sa'yo na mag-photography. Pero what made you stick to it na to the point na gawin mo siyang business, ganyan. Doon na may mga nabanggit ka naman na kanina na other examples. Pero yung pinaka na nag-drive sa'yo, bakit you venture in photography? Ganon. Memories. Siyempre, Memories talaga. Okay. Kagaya na sabi mo kanina. Yes. Okay. Pero ito, expound lang din natin. Mhm. Because kasi sa memories, sa bawat memories ng tao, sinasabi nila there is a treasure. Mhm. Diba? Na yung value ng memories na yun, sabi nga, di ba, hindi mo may babalik yung oras at yung oras yung pinakamahal, parang pinaka-most valuable moment. Thing na meron tayo. Mhm. And yung pag-capture ng moment, pag-picture, yung photography, ito yung tools para ma-preserve yung mga memories na yun, para ma-preserve yung most memorable Okay. and valuable treasure na meron yung tao. Mhm. So yun talaga yung ganun Yes. sa'yo. So, yun yun. And then, That's sweet. yun yung nakakapagbigay sa'yo. Kumbaga, may kita mo yung smile sa client mo. Diba? Habang nag-shoot kayo, and then, habang nagpipictorial kayo doon. Katulad na lang, tol doon sa graduation pictorial. Okay. Yung mga sinushoot kami dito na ina-accommodate din namin yung mga parents. Mhm. And every time na nagpipicture sila ng family na nakatoga yung client namin, yung mata nila and then yung feeling na they are very proud to their son or daughter na nakagraduate, na nakapagtapos. Kasi treasure nila yun eh, di ba? Sabi nga, wala nang ibang maipapamana sila sa'yo kundi yung edukasyon. And that photography or that moment na na-capture namin yun,
that will be a treasure for them then. I see. Goods. Yan. Ang lapit nun. So ang ganda nun eh. Kasi syempre, memories nga yung binavalue ng tao rin eh. Kasi nga, hindi mo na mababalik yung mga nakalipas na nangyari. So, para ma-preserve mo yung saya ng moment na yun, kinukuha mo siya ng larawan. Yes, diba? tama. Ayun, so maganda na anong tawag doon? Maganda na parang i-communicate natin sa tao na nasi-share natin yung mission natin dun sa bawat tao na sa viewers natin, di ba? So that's the purpose behind the Lamplight. Yes. Can you expound on that? Bali, yung purpose talaga namin is syempre to capture every moment nung mga clients tsaka yung mga nag-i-inquire tsaka nagtatanong sa atin. Yun naman yung gusto din nila, di ba? Na ma-preserve yung memories nila. And we are here to serve all the people around the Pasig City. Around the vicinity. Vicinity of the Pasig City. Taguig City. Yan. And around city of Pasig. Sino mang malapit. Sino mang malapit. Kasi may mga client nga kami, taga-Tanay pa, pupunta pa dito di ba? Ganun sila eager na ma-capture namin yung moment nila. And we are so very proud and it's our pleasure din, syempre, na ma-picturean din sila, di ba? Yung effort nila, binabalik namin yung ng 100 times, di ba? Exaggerated. 100, 2 times, 4 times, 5 times. Ganon.